at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makibahagi sa mga may init na isyong hatid ng Eyewitness, kaakibat ang Sinotab. Ngayong gabi, sasamahan niyo kami sa isang lugar kung saan nagpupugutan sila ng ulo noong panahon lang ng Kastila. Ngayon, wala nang takot ang mga dayo, ngunit malakas pa rin ang tradisyon. At ang mga monumentong nilikha ng kanilang mga ninuno ay bumubuhay pa rin sa kanila hanggang ngayon. Pero iba ang pakay namin dito. Pumunta kami rito dahil sa isang aso. Naalala ko pa, bago magdekada 90, madalas ako noon maglakad sa probinsya ng Ifugao. Wala siya talagang masyadong pinagbago. Ito tinitirhan ko dati, halfway lodge and restaurant. Eh, parang wala masyadong renovation. Ganun pa rin yung mga bahay dito. At ilang beses man akong bumalik, hindi siya nakakasawa. Dito may kutsyon pa rito Panalo. Ayos. Ako naman. Ito ang itong tinatawag na 360 view. Ito maganda rito sa Cordillera dahil banda ron, kahit saan ka tumingin, magaganda yung tanawin. At ito yung pinaka deluxe na upuan. Ngayon kasama ko si Orlando na nakatira sa aming destinasyon at may-ari ng popular na aso doon. Nung bata siya kasi, kung sumasama siya sa atin, kung dadang kami sa mga rice fields, sa pilapil, sa mga taniman, may mga kohol. Ha? Tapos gusto niyang kainin mo ngayon. Nakakain niya, kaya tinawag namin escargot ang pangalan niya. Ang escargot ay ang salitang French para sa kuhol. Kohol. Katabi lang namin dito sa kaling ito, itong lubak-lubak na kaling ito, katabi lang ng malalim na bangin. Kaya medyo nakakalulang tumingin dyan sa baba dahil, ayan, may ilog dyan sa baba, pero siguro 50 metro yung layo nun. Pinaliligiran ng matataas na bundok at mahirap na daan ni walang signal sa aming pupuntahan. Pero nakakarating pa rin dito ang mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. It's one of the most amazing places I've ever been to. Pleased to meet you. Have a good trip back to Banaue. It's not so nice than 20 years ago. It's not as nice. Why? What happened? It happened. Many construction have been growing the small village, you see, and something of the soul, I think, is gone. But I hope Filipino people will be able to rebuild, because it's very important to keep
intact such a place. Wow. Natanaw ulit namin ang dahilan kung bakit titiisin ng mga dayuhan ng mga nakalululang bangin sa mahabang biyahe at lakaran. Ito ang tanawin sa maraming postcard. Ang kakaibang hagdan sa langit na may anyo ng matarik na amphitheater. Ganun pa rin, no? Parang tumami lang yung mga bahay. Tumami na talaga. Tsaka halo-halo na yung mga material. At may isa pa akong napansin na wala naman dati. Tila malaking sugat sa muka ng komunidad. Ang epekto ng landslide na naganap noong bagyong Pedring sa nakaraang taon lang. Nabuhayan uli kami ng loob nang biglang nagpakita ang pakay namin dito. Tila na miss ni Escargo ang kanyang amo. Sa lugar kung saan ginagawa ring pulutan ng aso, iba ang papel ng mga alaga ni Orlando. Yun nga sir, ako rin kumakain ako ng karin ng aso. Pero hindi ko pinakain ang karin ng aso ko. Nung bata pa yung si Escargo ko, sinasama ko siya tuwing nag-guide ako dito around Batad. Tapos nung medyo lumalaki na siya, sumusunod sa akin. Tapos yun, malalaman niya ng mga trails. Minsan kung wala ako, siya ang nag-guide sa mga turista. Una ko nabalitaan si Escargo sa internet, ang asong marunong mag-guide sa mga turista. Ayon kay Orlando, tila mas nais lang mag-guide ni Escargo sa mga banyagang puti. Baka raw kasi ramdam niya na hindi siya kakainin nito. The East Cordillera. Kaya ito, may kinumbida kami mga turistang taga France at Inglaterra para sumama sa amin. Okay, si Escargo ang mag-guide sa amin papuntang waterfall. Nag-aantay na sa amin sa baba. Kaya ayaw namin siyang mainip. Kaya bababa na kami. Kasama ko itong dalawang taga France at taga England. Tara! Sa kabila ng mapayapang kagandahan ng mga lugar katulad ng Batad, nagbabanggaan dito ang dalawang mundo. Ang tradisyonal at ang moderno. Ang rice terraces o mga payaw ay ilang daang taon nang bumubuhay sa mga taga-Batad. Ngunit ngayon hindi na lang dahil sa palay na tinatanim pa rin dito, kundi sa mga turistang dumarayo. Ang mga kabataan hindi na pagsasaka lang ang maaaring maging hanap buhay. Kaya pati aso rito, nag-iiba na rin ang papel. Okay, bilis! Bilis! Lakad na! Minsan tila naiinip si Escargo sa mga mababagal na baguhan sa kanyang teritoryo. May isa pang sumama sa amin na mabagal-bagal din. Kaya ba nitong maliit hanggang doon? Kaya niya? Ha? Baka maya-maya magpakarga na yan. Siya si Dougal, anak ni Escargo, at mukhang gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Pero kakayanin niya kaya ito?